Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Siddha Swarupananda Paramahamsa Itinamine Adi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Haribol. Ang pagkain sa araw-araw lang 4 na ibon. Yan po ang ating topic ngayon. Topic na aking tatalakayin. Sa Ama namin na dasal na itinuro sa atin ni Panginoong Hesus Kristo, bahagi ng dasal na yon ay yung pangungusap na bigyan mo po kami ng pagkain sa araw-araw. Maray po itong matagpuan sa Aklat ni Mateo, chapter 6, verse 11. Laman ng panalangin na ito sa pangusap na ito, ang mensahe ni Jesus ng pagdepende sa Diyos Ama para sa ating pang-araw-araw na pagkain. Maaari po itong mga hulugan na material na pagkain, gaya ng tinapay, na pandesal, at pandesal. Malunggay pandesal, o kaya po ay kanin, may ulam, prutas, gulay, sinigang, at kung ano-ano pa. Ito ay isa sa maaring nating maaring isipin na isang tao na mensahe ni Jesus ng paghingi ng pagkain pang-araw-araw sa Diyos Ama. Subalit, dahil po tayo ay mga espiritual na nilalang, hindi po tayo ang material na katawan, material na isipan, kundi po tayo ay ang espiritual na buhay na nilalang na nasa loob ng katawan na ito, nagpapagalaw. Mo-impluwensya sa material na katawan na ito na para nating sasakyan, tayo yung driver, ay po spiritual. So, ang mensahe po ni Panginoong Hesukristo sa pangusap na yan, ang araw-araw na pagkain, hingin po natin sa Diyos Ama, yan po ay spiritual na pagkain. Marami pong binitawang pananalita si Panginoong Hesus upang ipahiwatig na ang tinutukoy niya sa pang-araw-araw na pagkain ay hindi material, kundi spiritual na pagkain. Dahil po tayo ay spiritual na nilalang. So, meron po siyang binitawan na mga pangusap tungkol po sa ibon. Ito na po yung una nating ibon sa ating tema na ang 4 na ibon. So, para po tayo ay bigyan ng ebidensya na ang tinutukoy ni Jesus diyan ay hindi material na pagkain. Ito po yung sasabitawan ni Panginoong Jesus
tungkol sa, babanggitin niya po yung ibon. Okay? So, sa Mateo rin po, sa ika-6 pa rin pong chapter na nasa verses 25 to 26. Versikulo 25 hanggang 26. Ay, sabi po doon, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin at sa inyong inumin upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, ni umaani man, o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? So, sa unang parte ng binitawan ito na pangusap ni Panginoon Kristo sa text 25 o verse 25, huwag kayong mag-alala sa inyong kakanin o iinumin para mabuhay. Kakanin at iinumin. So, huwag intindihin yan. Yeah. Tapos nga binigay niya halimbawa yung mga ibon sa paligid, sa himpapawid. So, unang ibon natin ang ibon sa himpapawid, sa paligid. Okay? Hindi sila nagtatanim. Siyempre, di rin nag-aani o nag-i-stock sa bodega ng pagkain. Subalit, pinapakain sila, sinusuplayan sila ng Diyos Ama. Ikaw pa kaya? Sa mahalaga sa mga iyon. Mag-aalala ka sa iyong pagkain na material, para sa iyong material na katawan. So, meron po tayong kataas-taasang Ama. Siya pong may-ari ng lahat, pinanggalingan ng lahat, may control sa lahat. Siya po yung pinakamayaman sa lahat. At tayo po ay anak niya na nasa katawang tao. Yung mga nasa katawang ibon o hayop, anak din po niya yun. Lahat po tayo ay anak ng Diyos. Kaya lang po, yung ating sasakyan, mataas na uri ng sasakyan, katawang tao. May mataas na kamalayan. May mataas na katalinuhan. Yung pong ating mga kapatid na spiritual din pong nalalang, buhay na nilalang, nasa katawan na mababang uri. Sa sasakyan na mababang uri. Katawang ibon, hayop, diba? Baka, aso, pusa. Yung mga buhay po sila. Kaya gumagalaw yung katawan na yun. Nandun po yung spirit soul. Yung driver na spirit soul. Alam po, yung katawan nila ay mababang uri. Yung po sasakyan nila, mababang uri. At yung manifestasyon, pagpapahiwatig ng kamalayan sa katawan na yon ay mas natatabunan, natatakpan. Hindi ka mukha sa kamalayan na nagmamanifestasyon o pinapakita, pagkaroon ng katawang tao ay mas mataas. Yung katalinuhan, mas mataas. May katalinuhan din po yung mga spirit soul o na katawa, nasa katawang mababa. Pero mababa lang po yung katalinuhan nila. Alam nila kung nasaan yung pagkain. Alam nila alam nila na mayroong huhuli sa kanila. May mananakit sa kanila, so lalayo sila doon. May katalinuhan din po sila, mababa lamang po. So ang punto po, lahat po tayo ay anak ng Diyos. At tayo po ay susuplayan ng material na pagkain para sa material nating katawan. Susuplayan po tayo ng Diyos Ama.
napakayaman po ng ating Ama. Yung pong ibon ay hindi naman sa nakatunga nga lang at lalapit yung pagkain. Lilipad po sila. Kuha ng pagkain. Okay? Kakain. Sapat na para mabuhay yung katawan nila. So tayo rin po, hindi naman tutunga nga lang at lalapit yung pagkain. Konting effort po naman. Kung tayong katmukha ni Juan Tamad na nakahiga lang, hinihintay bumagsak yung bungang hinog o bayabas. Katinga lang, hindi bumagsak. Konting effort. Ang punto po ay tayo po ay pinapakain ng material na pagkain para sa katawan na ito ng Diyos Ama. Huwag po tayong masyadong mag-alala, mag-worry. Okay po, ang gawin lamang po natin ay sapat na sikap, konting sikap, para mapakain yung katawan. Maminti na buhay yung katawan. Mapakain, ma-exercise, mapahinga, malinis. Sapat lamang po. Hindi yun po yung labis-labis. So, isa pong topic yan na pagtutunan natin ng mas malaman na mas mahabang diskusyon sa darating na ibang pagkakataon. Ang punto po ngayon, lahat po tayo ay sinusuplayan ng Diyos Ama ng material na pagkain para sa ating material na katawan. Kung yung mga spiritual na lang nasa mababang uri ng katawan ay pinapakain ng Diyos para sa material nilang pangailangan. Sinusuplayan ng Diyos para sa material nilang pangailangan. Ikaw pa ba na maghahangad ng makabalik sa Kanya? Naghahangad na magsilbi sa Kanya? Maghahangad na muli siyang makilala? Yung ang mga ibon, di nga sila pupunta sa templo o sa simbahan, kapilya, para maghandog sa Panginoon o manalangin sa Panginoon. Pinapakain sila ng Diyos Ama. Dami-dami na nila. Mga elepante, mga tigre, mga leon, mga langgam. Ang daming spiritual na nilalang. Hindi nag-e-effort na makilala yung Diyos. Kasi nga, ang sakop lang ng kanilang kamalayan ay kumain, matulog, makipag-sex, magdepensa, 4 na gawain. Sa katawan tao, may kalimang gawain, yung magsikap na makilala natin yung ating spiritual na pagkatao, makilala yung Diyos. Mag-inquire po tayo sa buhay, sa katotohanan sa ating buhay. May ikalimang gawain yung pwedeng gawin natin sa pagkaroon ng katawang tao. Pag ginawa po natin yun, hindi ka susupply ng pagkain ng Panginoon Diyos. Yun nga, hindi nagsisikap ng ganun. 4 lang inintindi. Pinusupply ng Panginoon Diyos sa material nilang pangailangan. Ikaw pa. Na naghahangad na mapalapit sa Kanya. Makilala siya, mahalin siya. So, yung pagkain na tinutukoy ni Panginoon Jesus ay hindi material na pagkain. Kasi hindi yun dapat ang pagpukusan, pagtunan ng ating sikap. Kasi po, pinoprovide naman po yan ng Panginoon Diyos. Konting sikap lang po ang kailangan natin. Konting endeavor lang. Ang pagkain pong pang-araw-araw na tinutukoy po ni Jesus dyan ay
spiritual na pagkain dahil tayo spiritual na nilalang. Po. So, meron pong insidente sa buhay ni Jesus kung saan inalok siya ng kanyang disciple na kumain. Sabi po ang kanyang disciple, Rabbi, o guru, o teacher, kumain ka. Sabi ni Panginoong Jesus, kumain ako. Ang pagkain ko ay gawin ang utos ng aking Ama. Tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Yun po ang pinakadiwa ng kanyang mensahe. Kumain ako. Ang pagkain ko ay gawin ang utos, ang pinagagawa ng aking Ama. Tapusin ang pinagagawa niya sa akin. Alam ng mga disciple, di naman siya kumain ng material na pagkain. Pero yun ang binigkas ni Panginoong Jesus. Kumain ako. So, maging malinaw po sana sa atin ang punto na ito na ang pagkain pang-araw-araw na tinuturo sa atin ni Panginoong Jesus na hingin natin, ipanalangin natin sa Diyos ay spiritual na pagkain. At sa mensahe po ni Jesus, sa sitwasyon na ito, ang pagkain na yon ay pagsisilbi sa Diyos. Pag-alala sa ating relasyon sa Diyos. Paggawa ng ating reliyon, ang ating eternal na gawain, relasyon sa Diyos. So, ang pangalawang ibon naman sa aking, na aking pong ipipresenta sa inyo, ito po ay may kaugnayan sa mensahe na aking mahal na spiritual master. Ang aking buhay at kaluluwa. Ang spiritual master, si Jagadguru Siddha Swarupananda Paramahamsa. Sa kanya pong booklet na Drugs, Symptoms of Frustration sa 5 pahina. Na doon po yung drawing na ito. At ito po yung nasa ilalim ng drawing na ito. Sabi po niya, kung may ibon ako sa loob ng hawla at inaalagaan kong mabuti ang hawla, subalit hindi ko naman pinapakain ang ibon ay magugutom. Kung may ibon ako sa loob ng hawla at inaalagaan ko mabuti ang hawla, subalit hindi ko naman pinapakain ang ibon ay magugutom. Pero ikaw, na ibon na nasa loob ng hawla na katawan, kailangan mo ng kakaibang uri ng pagkain. Hindi material ang katangian, kundi spiritual. Pag hindi tayo nakatikim noon, ikaw na ibon, magugutom. Manghihina. Malungkot. Walang sigla. Diba? Sa ating pong paligid, ating pong maobserbahan, maraming din namang tao ang may kakayahang material, merong kasaganaang material na mabibigyan ng hindi lang sakto kundi sobra-sobra pa. Ibigyan ng sobra-sobrang pangailangan yung katawan. Naisip pa sila, magiging maligaya sila pag in-enjoy nitong bagay na to, kinain yung bagay na to, kinipsip tong bagay na to,
Tinila itong bagay na to. Kinain itong bagay na to. Ininom itong ganito. Hinagod itong ganito. Hinimas itong ganito. Pumunta sa ganito. Naligo sa ganito. Binigyan ng kasiyahan yung katawan. Akala niya kasi siya yung katawan eh. Kailangan kong nung ganitong kasiyahan. Hindi alam na iba siya sa katawan niya. So marami ang labis-labis yung binibigay na pangailangan sa katawan. O kaya sakto yung binibigay sa katawan pero hindi sila masaya. Malungkot. Malungkot. Sa punto na gulo sila. At ganito. Panay na pag-enjoy ko sa ganito, sa ganyan, sa ganoon. Punta ko rito, punta roon. Gawin ko ito, gawin ko yan. Dahil makakaramdam dyan ng kaligayahang pandama. Pero bakit di ako maligaya? Kahit malungkot pa rin ako, bakit sa puso ko may kulang? So para makalimutan yung kalungkutan, kakulangan na nadarama sa puso, inom na lang ng alak o kakarga ng drugs para mawala yung kamalayan sa kalungkutan na nadarama o kaya ay maging busy o kaya gala rito, gala doon. Walang mapagtakpan ba? Maalis yung attention doon sa kalungkutan sa puso. Pero laging sisingaw, mapapansin mo. Kasi, maraming sitwasyon na mag-isa ka lang. At hindi ka busy. At wala kang ginagawang sense enjoyment, so madadama mo uli yun. Yung iba, nagsuicide na lang. Papakamatay. Inakala na pag wala na ako na umiiral, wala na ang kalungkutan ako madarama. Kasi hindi na ako umiiral. Wala na magdurusa kasi wala na ako. Na hindi alam na patuloy ka pa rin iiral kasi ikaw ay buhay na nilalang, eternal na umiiral na nilalang. Lagi kang may pandama. At sa halip na solusyon ng madama mo ay karagdagan mong problema. Na ginawa mong pagsira sa iyong material na katawan. Sa kung ano-anong kaparaanan. So ang narapat po ay kilalanin natin yung nadarama natin na kakulangan sa ating puso, sa loob ng ating pagkatao. At kilalanin din natin ang katotohanan na hindi po tayo material. Tayo po ay espiritual. So wag panay-panay itong material na katawan ng inaasikaso, wag itong hawla na itong inaasikaso. Kailangan natin makatikim ng pang-araw-araw na espiritual na pagkain. At kung po tayo ay hindi nakatikim ng tinatawag natin na pang-araw-araw na espiritual na pagkain, manghihina po tayo, magmalungkot pa tayo. Wala tayong kabuhay-buhay. Buhay tayo pero wala tayong kabuhay-buhay. Umiiral tayo pero wala tayong kaligayahan. Yung pong umiral ay hindi problema kasi po tayo ay eternal. Ang problema po ay yung umiral na maligaya. Umiral ng may buhay. At yun po ay matitikman lamang natin sa magkaroon po ng connection sa Diyos sa pamagitan po ng ugnayan sa Kanya ng may pagmamahal. Yun po ang dapat nating alamin, maunawaan, sikapin na maintindihan, sikapin na maisakatuparan magawa. Sa tagal po ng kagutumang espiritual na ating pong nadarama,
na pagkakamalian natin na yan ang sigurong papaligaya sa atin. Siguro ito papaligaya sa akin. Sa sobrang gutom na espiritual, o ano-ano na lang dadakmain natin sa pag-aakalang diyan tayo liligaya. Diyan tayo makatagpo ng satisfaction. Hindi po tamang sistema yun. At po ay sigurado tayo kung ano yung dadakmain natin para tayo lumigaya. At ang pundasyon po, para matukoy talaga natin, mapinpoint talaga natin kung ano yung magpapaligaya sa atin. Ang pundasyon po ay makilala natin yung ating totoong pagkatao bilang espiritual na nilalang. Yan po yung unang-una dapat nating maunawaan. Okay po. So dako po tayo sa ikatatlo at ika-apat na ibon. So yung unang ibon, yung ibon na nasa himpapawid, sa paligid, binanggit po ni Panginoong Hesus. Yung pangalawang ibon, ito po yung binanggit po, kinuwento po ng aking mahal na spiritual master, si Daswarupananda Paramahamsa, Prabhupada. Ngayon po, dito po tayo dadako sa ikatlo at ika-apat na ibon. Ito po naman ay ang dalawang ibon na nasa puno. Ayan. Opo, ito po ay dalawang ibon na magkaibigan nakadapo sa isang puno. Ito pong kwento na ito ay matatagpuan po sa Vedas, sa aklat po na kung tawagin ay Mundaka Upanishad at Shwetas Batara Upanishad. Yan po. Sa Mundaka Upanishad, sa ikatlong kanto, first chapter, second text. At po naman sa Shwetas Batara Upanishad, chapter 4, text 7. May pareho pong kwento na nakalaman sa dalawang magkaibang Upanishad na ito o scripture sa Vedas. Ito po ang mensahe. May dalawang magkaibigan na ibon na nakadapo sa isang puno. Ang isang ibon ay kumakain ng prutas ng punong iyon. At ang ikalawang ibon naman ay pinapanood lamang ang panginginain ng unang ibon. Matitigil lamang ang pagkakaroon ng alalahanin ng unang ibon kapag muli siyang nakipag-ugnayan sa kaibigan niyang kasamang ibon. Ulitin po natin, ha? May dalawang magkaibigan na ibon na nakadapo sa isang puno. Ang isang ibon ay kumakain ng prutas ng punong iyon at ang ikalawang ibon ay pinanonood lamang ang panginain ng unang ibon. Matitigil lamang ang pagkakaroon ng alalahanin ng unang ibon kapag muli siyang nakipag-ugnayan sa kaibigan niyan kasamang ibon. Yan. Matitigil lamang ang alalahanin ng ibon na kumakain kapag muli siya nakipag-ugnayan sa kasama niyang kaibigang ibon. Una po, ang puno na ito ay ang material na katawan. At ang dalawang ibon na magkaibigan, ang isang ibon na kumakain ng prutas ng puno, yung ibon na yon na nanginginain, yan ay ikaw. Ako, ang bawat isa sa atin na nasa loob ng material na katawan na ito. Ikaw yung tinatawag na
Jiva Atma. Maliit. Minute. Spirit soul. Okay. Ikaw yun. Kung hindi pa po natin alam, kung hindi pa po ninyo alam, dito po sa loob ng katawan na ito, katabi po natin, kasama po natin dito, ang kaibigan nating ibon, ang eternal nating kaibigan na ibon, ang Panginoong Diyos na tinatawag na Paramatma. Jiva Atma, ikaw, Atma, Spirit Soul. Jiva means small, minute. Yung Paramatma, Atma, Spirit Soul, ibig sabihin kataas-taasan. Okay? So Paramatma means the super soul, the Lord within your heart, the Lord beside you. Sa region po ng ating puso, material na puso, yan po sa lugar na yan, sa region po ng ating material na puso, handyan ka, andito ako, kasama natin yung Supreme Spirit Soul or Super Soul. Okay? Yun po ang ating kaibigan na ibon. Nangyari po sa kwento ng buhay natin, nakalimutan po natin ang ating eternal na kaibigan na Diyos. Okay? At ang ginawa po natin ay nagsisikap tayong makatagpo ng katuparan, ng kahustuhan, kakumpletuhan sa ating buhay sa pamamagitan ng pagkain ng mga prutas ng puno na ito ng ating katawan. Baga, kumakain tayo ng material na naghahanap tayo ng kaligayahan sa material na bagay. At itong katawan na to, ang ginagamit natin para tikman, lasapin, kontrolin yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Yung puno na ito na ating katawan ay may prutas. Tanda po natin, yung prutas na yan ating kinakain, tinitikman. At ang prutas na yan, hindi lang po masarap yan. Mapait din yung iba dyan. Okay, may matamis, may mapait, may mapait, may mapait, may mapait, may mapait, may matamis. So, doon tayo naihibang. Doon tayo nagiging abala sa pag-enjoy ng prutas ng dulot ng material na katawan na ito. Dahil naakala natin na doon tayo liligaya. Nakalimutan natin ang ating Panginoong Diyos na nandito sa puso natin. Ang Panginoon pong Diyos, ang lubos na makapangyarihan Diyos, ay palaging nandun sa kanyang spiritual na kaharian. Doon po sa spiritual na mundo na walang material. Walang panungkutan, walang hinagpis, walang pagdurusa. Wala pong material doon. Doon po lahat ay spiritual na kaligayahan. Spiritual na tamis. Lagi po siyang andoon. Labis po siya makapangyarihan. At kaya po niya na mag-expand, magparami. Okay? Para lamang habang narito tayo sa material na dimension, ay makapiling natin siya. So, yung pong Paramatma, the super soul, the Lord within our heart. O sa iba pong termino, sa ibang salita sa mundo ng simbahan ng Kristiyano,
ay tinatawag na Holy Spirit. Ay po. O banal na Espiritu. Yan po ay expansion ng Diyos. Okay? Para lamang po tayo ay samahan dito sa mundo na ito habang narito tayo sa mundo na ito. Pag nandun na po tayo sa spiritual na kaharian ng Diyos, siya na po mismo yung kasama natin, hindi natin kasama yung super soul. So habang narito po tayo sa material na dimension, napakamahal po tayo ng ating Panginoon, hindi po niya tayo iniiwanan. Kahit saan man po tayong uri ng katawan mapunta, lagi po natin siyang kasama. At witness po natin siya. Lagi po niya tayong pinapanood. Nakikita. Ano man po yung ginagawa natin. Kala mo, wala nakakita sa'yo. Di po. Nakita po tayo ng Diyos. Alam po niya yung ating pinagdadaanan. Alam po niya yung tinatago natin. Wala po tayong maitatago sa Kanya. Siya po yung witness natin. At alam po niya yung mga gusto natin, mga desire natin. Material o spiritual. Alam po niya yon. So, binibigay niya sa atin. Provider po niya tayo. Sinusustain niya po yung mga gusto natin. Ginagalang po niya yung ating kalayaan na mag-enjoy ng hiwalay sa Kanya o mag-enjoy ng kasama siya sa magitan ng pagsisilbi sa Kanya. Kaya po alam ng Diyos kung ikaw ay sincere talaga na naghahanap na sa Kanya. Okay po. So, nakalimutan po natin ang Diyos. At nakalimutan na din po natin kung sino talaga tayo. At naghangad po tayo na mamuhay ng hiwalay sa pagsisilbi sa Kanya. Sa paghahangad ng lumigaya ng hiwalay sa Kanya, hindi po tayo talaga liligaya. Never tayong liligaya. Kahit kailan hindi tayo liligaya. Ang mangyayari sa atin ay kung ano-anong mapapait na experience ang mapagdadaanan natin dulot ng material na pamumuhay. At yung inakala nating kaligayahan na material, sa totoo lang ay hindi totoong kaligayahan. Akala mo lang na kaligayahan pero hindi talaga kaligayahan. So magkakaroon ka ng alalahanin o anxiety, worries, pangamba. Kapag tayo ay humiwalay sa Diyos, pag nakalimutan natin ang Diyos, mawawala lang ang pangamba na yon, yung alalahanin. Kapag tayo ay muling bumaling sa Diyos, sa puso natin, ang Diyos na sa puso natin, at makipag-ugnayan sa Kanya. Muling magkaroon ng kamalayan sa Kanya, sa presensya niya sa ating buhay, at sa kaugnayan natin sa Kanya. Lalagi, kaibigan po natin ang Diyos. Pero huwag po natin kalilimutan, hindi po mawawala ang katotohanan na siya yung Panginoon at tayo yung kanyang tagapagsilbi. At tayo po ay nakadepende sa Kanya sa lahat po ng ating pangailangan, material man o spiritual. Hindi po tayo makakadama ng kakumpletuhan sa ating buhay, ng kaligayahan na hinahanap-hanap natin sa ating buhay kung hindi po tayo muling makikipag-ugnayan sa Diyos. Kung hindi po tayo magkakaroon muli
ng koneksyon sa Diyos. Para po tayo makumpleto, kailangan po nating makonekta sa Diyos. At po natin itong maunawaan. Never tayo magiging kumpleto. Kailanman hindi tayo magiging kumpleto kapag hindi po tayo nakonekta sa Diyos. Requirement po yun. Components po yun para tayo ay makumpleto sa ating buhay. Kailangan po nating muling magising sa ating relasyon sa Diyos. Yun po ang ambisyon ng tunay na relihiyon, ng sistema na pangrelihiyon. So pag tayo po ay nakakita ng ibon, ay maalala sana natin itong 4 na ibon na to. Binanggit po ni Jesus, binanggit ng aking spiritual master na si Jagadguru, si Dasarupananda Paramamsa, at itong 2 ibon na nasa Vedas. Ito. Yung ibon na nasa impapawid, nasa paligid. Ibon na nasa aula. At 2 ibon na nasa puno. At pag nakita po sana tayo ng ibon, okay, maalala po sana natin ang ating pong nakalimutan na relasyon sa Diyos. Na muli po sana nating maalala at magampanan. Ang pinakamadali pong paraan para po ang relasyon natin sa Diyos ay muli nating maalala at magampanan ay sa pamagitan po ng meditation po sa mga transcendental sounds, mga spiritual sounds. Itong pamamaraan po na ito, Transcendental Sound Meditation, meditation sa nakakabusog na sound. Alam po natin ang busog, di ba? Spiritual na kabusugan. Ito po yung kailangan natin gawin. Madali lamang po ito, pinakamadali po, at pinakamakapangyarihan na proseso na gawain. So gawin lamang po natin to palagi para po umupekto po ito sa atin ng tuloy-tuloy. Panay-panay. Huwag po natin tigilan. Pag ginawa po natin ito palagi, mararamdaman po natin na sa puso po natin may nangyayari. Hindi po tayo nakadarama ng nabubusog ako Yung aking pagkainip sa buhay, yung aking pagkadarama ng may kulang sa buhay, ang napupunuan. Yun po ang simptomas na ikaw ay umaasenso sa iyong buhay spiritual. Ito ay simptomas na ikaw ay umaabante sa iyong paglalakbay, palapit sa source ng spiritual na kaligayahan. Yun po yung Panginoong Diyos. So, ganito na lamang po. Maraming salamat. Haribon Nitai Gor, Nitai Gor Haribon,
Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. 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 Haribol, Nitai Gaur.
Nitai Gaur Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. 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 Gopala, Oh. Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, 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 Boom. Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, 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 Boom. Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala,
Madana Mohana Gopala Govindurama Madana Mohana Gopala Govindurama Madana Mohana Gopala Govindurama Madana Mohana Gopala Govindarama Madana Mohana Gopala Govindarama Madana Mohana Gopala Govindurama Madana Mohana Gopala Govindurama Madana Mohana Gopala Govindurama Madana Mohana Gopala Govindurama Madana Mohana Boom. Govindurama Madana Mohana Gopala Govindurama Madana Mohana Gopala Govindurama Madana Mohana Gopala Govindurama Madana Mohana Gopala Oh. Govindurama Madana Mohana Gopala Govindurama Madana Mohana Gopala Govindarama Madana Mohana Gopala Govindarama Madana Mohana Gopala Boom. Govindurama Madana Mohana Gopala Boom. Govindurama Madana Mohana Gopala Govindarama Madana Mohana Gopala Govindarama Madana Mohana Gopala Govindurama Madana Mohana Gopala Govindurama Madana Mohana Gopala Govindarama Madana Mohana Gopala Govindarama Madana Mohana Gopala Govindurama Madana Mohana Gopala Govindurama Madana Mohana Gopala Govindarama
Madana, Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. 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 Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana.
Gopala Govinda Rama Madana Mohana 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 Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Haribol. Thank you very much po. Haribol.